Magandang hapon po sa ating lahat. Batiin nyo nga po yung katabi nyo ng isang a blessed afternoon. Sige nga po, sabihin nyo nga po, a blessed afternoon and Happy New Year. Happy New Year. Sa taong 2025, marami hong mga paghahanda na ginagawa. Marami tayong tradisyon, paniniwala. Pero as a Christian, isa po sa mga the best tradition or way of preparing and welcoming our New Year is setting goal or goal setting. Last Sunday, pinag-aralan po natin kung paano tayo dapat mag-set ng goals at in a way po na ang gamit po natin ay micromanaging. When we say micromanaging, hindi po malakihan agad na goal, kundi magsisimula sa maliit, papunta po sa malaki. Because usually, pagka tayo po yung nagsiset ng goals na malakihan, nauuwi po na hindi natin to nasisimulan, hindi rin natin nagagawa. That's why ang series po natin sa taong ito, actually po hanggang sa anniversary po natin, pero sisimulan natin ngayong buwan ng January, is Small Beginnings with Great Ending. Mga maliliit na pasimula, pero ang dulo po ay malalaking pagpapala. Napakaganda ho ng tema na ito, micromanaging, micro-goal setting, dahil madalas po, tayo po ay nape-pressure sa labas, sa social media, iniisip po natin, sabi nga ni Arlene kanina, dapat lahat ng gagawin natin merong wow factor. Dapat po kahanga-hanga, kabigla-bigla, kagila-gilalas. Subalit, ang katotohanan po, hindi natin lahat pwedeng gawin iyon. Dahil iba-iba po ang sitwasyon ng ating buhay. Pero isang bagay po ang totoo na pwede natin gawin lahat, palagi tayo makakapagsimula kahit sa maliliit na pagbabago. Amen? Now, pinag-aralan po natin last Sunday that the word start and small does not connect. Kasi pag sinabi pong simulan mo na, tapos sa maliit na kaparaanan, parang hindi po akma eh. Dahil usually, ang alam natin, pag nagsisimula, dapat bongga, dapat matindi. Ang problemang ito ay binanggit din po ni Pastor Eric Hausler, sabi niya, the reason because we tend to despise small beginnings, because usually small beginnings don't appear successful. Pag nagsisimula pa lang isang tao, walang pumapalakpak, walang pumapansin, walang pumupuna. Bakit? Anyway, ito po yung maliit pa lang at hindi po kagila-gilalas, hindi kabigla-bigla. At ito rin po magiging problema natin sa taong ito. Alam niyo po, maraming mga vision, maraming mga plano, ang hindi po natatapos at nauuwi lang po sa frustration because nakaka-overwhelm. Sabi po dito, great dreams have been frustrated and unaccomplished because of the desire to start big rather than a humble beginning. Kinukumpara natin yung sarili natin sa iba, sinasabi natin dapat ganyan din mangyari sa akin. Ang problema po, gusto po ng Diyos na tayo po yung magsimula sa pasimulang maliliit muna na meron pong pagpapakumbaba. The ignorance of greatness in smallness have kept so many destinies stagnated. Ibig sabihin po noon, naantala, nahinto. Exercise, pag-iipon, pakikipagrelasyon, pagpaplano, pagpapatayo ng mga proyekto, hindi po natatapos. Bakit? Sinisimulan kaagad natin sa pangmalakihan. Sinabi din natin last Sunday na anuman ang sisimulan mo sa taong ito at kung paano mo ito sisimulan, it does not matter how small you will feel you're starting, all that matters is you will start. Ano man ang sisimulan mo at kung paano mo ito sisimulan, hindi ka dapat kabahan, hindi ka dapat mahiya. Bakit? Ang mahalaga, meron kang sisimulan. Merong magsisimula sa buhay mo. You know, bago ho tayo naging mga malalaking mama, nagsimula ho tayo bilang mga baby. Kung sino ka ngayon at kung anong nagagawa mo, ano man yung title o position na meron ka, lagi mong tatandaan, hindi ho yan nangyari ng biglaan agad. Tayo ay nagsimula bilang mga sanggol at alam niyo kung ang ginagawa ng sanggol? We start with baby small steps. Ang ating pong paghakbang nung tayong mga maliliit na sanggol pa lamang ay isang achievement at isang success o victories na kagad sa ating mga magulang. That's why sa ganong klaseng konsepto o analogy, God loves baby steps sa ating mga buhay. Pero lagi nating tatandaan, when we say starting small, it does not mean we remain small. Sabi dito, if you despise the seed, you will never get the forest or plantation of your dream. So, to give you an example, inutay-utay o pinutul-putul po natin into small pieces ang ating project Nehemiah. Sinimulan po natin to sa panalangin. Naroroon po kayo, kasama namin kayo. Nandun po, survey po tayo. Hindi nga po dapat itong bibilhin natin. Hindi po ba dito dapat sa bandang Tangos? Hindi naman po tama at maayos yung lupa, kaya hindi po natuloy.
And then, sinimulan po natin to na nagtulong-tulong po ang bawat isa hanggang nakita na lamang po natin na ito'y nabayaran na ng buo. At pagkatapos po ay nagkaloob tayo ng ating mga first fruit offering last year, and then nakita po natin na may na-unlock na bahagi sa ating financial capacity na kaya pala ng church na ganito hindi man ganito kalaki, kaya pala natin ma-accomplish ang mga bagay na iyon. Now, sa year na to, sa taong 2025, gagamitin po natin yung micromanaging in application sa ating Project Nehemiah. Sa ating pong hawak na pera, gamit po o nabigay po ng ating mga members galing po sa kanilang first fruit offering, magsisimula na ho tayo magpabakod. Pero bago magpabakod, tayo po muna hihingi ng permit. Of course, may bayad po iyon. Merong tinatawag na geodetic survey. And then, padiran po natin ng unti-unti at patatambakan na natin nang sa ganun po ay may encourage po ang bawat isa sa atin na, may mga little achievements and victories na po na nagagawa ang Panginoon sa ating iglesia. May mga nangyayari ng pagpapala at pag-unlad. Pero kung sisimulan kagad natin ito na may 3 palapag kagad na tatayo, malulula po tayo. I don't know about you, pero ano man ang project mo sa buhay ngayong taon na ito, I encourage you to use micromanaging. This week, may tumawag ho sa akin, isang staff po ng Eminent Place, kung saan po nag-worship yung CCF. Alam natin yung CCF, no? Tumawag po ang isang staff po nila, dahil dati po yung nakausap ko sila nung hindi pa tayo bumibili ng lupa, kung meron pong pwedeng rentahan na properties nila. Nung time na yon, kami po umikot, pumunta ho doon sa second floor para i-survey, second floor ba yun o third floor, para i-survey po yung lugar na pwedeng upahan, napaka-mahal po ng presyo. Pero ang ganda naman po talaga. Tayo pa ho ang mag-aayos. Pero maraming salamat kay Lord kasi hindi tayo natuloy doon dahil hindi pala plano ni Lord na mangupahan tayo ng matagal, maglilis. Ang plan pala ni Lord ay bibili tayo ng lupa and praise the Lord, nasa atin na po yung lupa, bayad na at meron na talaga. Tumawag po ang staff nila para sabihin sa akin, Pastor, are you still interested? Meron po kaming ino-offer na isang maliit na lugar. Actually po, ang binanggit po niya ay nasa mahigit 40 square meter lang. Baka ho gusto nyo pong upahan. Hindi ko po masabi sa staff na yon na pagkatapos namin pag-uusap sa matagal na panahon, nakabili na kami ng lupa. Hindi ko po masabi sa kanya. What am I saying is this. Back then, maliliit pa lang po ang mga pasimulang ginagawa ng church. Pero ngayon, masasabi ko po at masasabi natin, hindi na tayo pwede doon. Dahil nagsimula tayo ng maliit, but starting small does not mean we remain small. We're getting bigger pagdating ng tamang panahon. Ito po ang sinasabi po natin sa micromanaging. Liitan po muna ang mga pasimula at i-break into pieces ang ating mga plano at goal nang sa ganun po hindi tayo masyadong malula. Ginamit natin yung verse na to as an introduction po sa message. Basahin natin yung Zechariah chapter 4 verse 10. Do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Isa pa nga po, do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Tatagalugin ko po yan. Huwag nating hamakin ang mga maliliit na pasimula, sabagat nagagalak ang Diyos na may nasimulan na. Alam niyo po, hindi po mahalaga kay Lord kung matindi, malaki, at maganda kagad ang pasimula mo eh. Ang mahalaga kay Lord at ang ikinatutuwa ng Diyos ay ito, may nagsisimula na sa buhay mo. Amen? At ang sabi ho dyan, huwag mong isipin yung sasabihin ng iba, huwag mong isipin yung mararamdaman mo, ang paalala ng Panginoon, huwag nating hamakin. Hindi ka hamak-hamak, hindi ka hiya-hiya, ang mga maliliit na pasimula, dahil sa maliliit na pasisimula, doon nagsisimula ang mga matitinding pagpapala sa ating buhay. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Isang paalala sa taong ito, we can start small and finish big. Sinabi natin last Sunday, paano po ang gagawin natin dyan? Simulan po ng maliit, pero hindi ka lang dapat nagsisimulan ng maliit. We start strategically. May plano. Ginamit po natin last Sunday yung konsepto po ng Japan na Kaizen. Maliliit na improvements na siyang prinsipyong ginagamit ng Toyota Motors Incorporated. Binanggit ko po last Sunday na sa balita po, ang Nissan po yung mukhang magsasara na, pero eventually po, they ended up na mag-merge po sa ibang mga kumpanya, kagaya po ng Honda at Mitsubishi Motors. But when we talk about Toyota, matindi.
Because ang konsepto po nila, di baling mabagal, di baling kukonte, di baling mabagal ang mga improvement, pero sigurado at tiyak at totoo. Sinabi ko ho ito at gusto ko uling sabihin sa inyo, no? Di baling kakaunti ang gagawin mo sa taong ito. Ang mahalaga, may mangyayari. May mangyayari. Amen? At ang sabi dito, start now. Because now, when spelled backward, would be read as won. Alam niyo po, lahat ng nagsisimula, panalo na kagad. Bakit? May nasimulan ka na, may itutuloy ang Diyos dahil sa simulang ginawa mo gaano man to kaliit. Amen? Now, when we say starting strategically, greatness is always hidden in small things. Big impact is possible if the right little seeds are sown. Small beginnings, if not despised, can inspire greatness. Alam po natin ito, yung konsepto na ito, no? Kaya nga po, hindi tayo dapat mahulog sa comparison trap, sa pressure trap, lalo na sa social media. Ang mahalaga po ay sisimulan po natin at may nagsisimulan na maliliit na bagay sa ating mga buhay. So this is just a review. Ngayong araw na ito, we're going to talk about the second installment po ng ating series na Small Beginnings with Great Endings. We're going to talk about the power of a mustard seed-like faith. Everybody say, mustard seed-like faith. Sa Tagalog po, butil ng mustasa. Ang verse nating babasahin ay Matthew chapter 17, verse 20 to 21. Maiksi po. Basahin po natin to ng sabay-sabay. Ready, go. He replied, move from here to there and it will move. Nothing will be impossible for you. Sa Tagalog po, sumagot siya. Dahil sa maliit ang iyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, hindi ko alam kung anong bundok ang tinutukoy ni Jesus. Maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka doon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Now notice po, hindi po sinabi dito na tunay na walang bagay na hindi ko kayang gawin. Anyway, siya si Jesus eh. Pero ang sinasabi ni Jesus dito, kahit daw po tayo na nananampalataya at sumusunod sa Kanya, walang bagay na imposible at tiyak na mangyayari. Now let me give you a context. Dahil 20-21 verses lang po yan eh. Ang konteksto po ay, lumapit po ang isang ama na merong anak na inaalihan o sinasaniba naman sa mga spirito. Siya po'y nagreklamo kay Jesus. Sabi niya, Lord, tingnan mo yung mga disciple mo, hindi man lang nila mapalayas ang demonyo na umaanib o sumasanib sa anak ko. At ang sabi ng ating Panginoon, you faithless or you of little faith and corrupt generation. Ang sabi po niya doon, little faith and corrupt generation, nung pinag-aralan ko po yung verse na yan, kasama po yung mga leaders, ang ibig po pala sabihin ng little faith at corrupt generation, corrupt means hypocrite. Isang uri ng pananampalataya na merong taglay ang mga Pariseyo. Sino po yung mga Pariseyo? Ito yung mga religious leaders na maraming alam sa Bible, maraming alam sa history ng Israel, maraming alam sa Diyos, pero ang kanilang pananampalataya hindi nauuwi sa pagbabago. In other words, ang uri ng faith na meron po ang mga Pariseyo na tinatawag at binabansagang corrupt, little faith, ay stuck up faith. Isang uri ng pananampalataya na maraming alam dati na pero hanggang dun na lang. That's why napahiya sila nung sinubukan po nilang paalisin ang masamang spirito na sumasanib sa batang ito, hindi po nila nagawa ito. At ang description ng Panginoon sa kanila, kasi nga po, ang liit ng inyong pananampalataya. Now notice mga kapatid, sa English po, ang ginamit po na term dito, in comparison sa mga disciples, little faith, pero ang ginamit po na word dito ni Lord, sabi niya, you know, kung meron lamang pa kayong small mustard seed faith, you can tell to this mountain na magpatilapon o umalis sa harapan ninyo, magagawa ito. Now, follow me mga kapatid ha. Iniisip ko po sa sarili ko, ano ko bang maliit? Little or small? Ano ba yung maliit? Si CJ pala to eh. Hindi kita nakilala si Ma'am CJ ha. Ano bang maliit? Little or small? Alam niyo po, pag sinearch niyo po yan sa Google, ang little saka small, synonymous lang po yan. Magkapareho lang. Tama po ba yan, Kuya MC? Little saka small. Pero sinagot po ito ni Joyce sa aming leaders meeting. Sabi na, Pastor, ang kaibahan po ng little faith na corrupt, stuck up, traditional faith, sa small faith, like a mustard seed, is this.
ang mustard seed faith, pastor, o small faith, is growing even though it's small. Nang ibig sabihin po, kahit maliit ang pananampalataya na malabutil ng mustasa, maliit man ang itsura nito, pero ito'y lumalaki, lumalago, at pwedeng maging isang puno na napakatayog at napakatanyag. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon, kung ganitong uri ang pananampalatayang meron kayo, walang bagay na hindi ninyo magagawa, walang imposible. Wow! Amen. So, ang tawag ko dito sa konseptong ito ay a mustard seed analogy to mustard seed theology. A mustard seed analogy to mustard seed theology. Ano po yung analogy, Pastor? Pagsasalarawan. Mula sa pagsasalarawan, yung ginamit ni Jesus na pagsasalarawan sa pananampalataya na dapat meron ng isang Kristiyano, kagaya ng isang butil na mustasa, ay isang hamon at deklarasyon pala sa atin na po pwedeng ito ang magiging paniniwala natin patungkol sa ating Panginoon. So paano ho ito nagiging mustard seed theology? Ang konsepto po ng mustard seed theology is this: the size of your God matters most than the size of your faith. In other words, hindi po mahalaga kung martagal ka na, malalim ka na, marami ka nang binabasa, marami ka nang kinakabisa. Ang mahalaga po ay kung gaano katindi ang iyong pagkapit sa ating matindi at malaking Diyos. Because hindi lahat po tayo dito pare-pareho ang level ng ating faith. But Jesus is telling us, kahit maliit lang ating pananampalataya, ang mahalaga ito'y nakasalig at nakasandal sa matinding Diyos. Sabi dito, if the seed of our faith is planted in the humble, fertile soil of the heart, watered with His powerful word, and kept in the light of His sunshine. Hindi po yung araw, kundi ang anak ng Diyos mismo na si Jesus. Cultivated and tested by the rain of adversity, then soon, that mustard seed-like faith will grow very quickly and mighty. So ang sinasabi ho dito, ang mustard seed theology, hindi kailangan matagal ka na, malalim ka na, matindi ka na, ang mahalaga, totoo at tapat ang iyong pananalig sa ating Diyos, hindi corrupted. Amen? That's why, ang isa pong mahalagang lesson o konsepto dun sa mustard seed theology is, keep watering yourself. Ikaw po ang nagdidilig sa sarili mo para lumalim, para lumago, para tumindi. Keep watering yourself with God, good thoughts, good people, patience, empathy, healing, hope, and so on and so forth. Because, gaano man kaliit, ang buhay mo ngayon ay titindi din po pagdating sa dulo. Bibigyan ko po kayo ng 4 na katangian ng mustard seed faith na binabanggit po sa binasa natin kanina. Ano po ang katangian o karakteristik ng mustard seed-like faith? Number 1, this mustard seed-like faith is mini or tiny. Sabihin nyo nga po, mini. Maliit lang. Maliit lang. Kaya nga po, hindi po masyadong attractive sa iba dahil maliit lang po ito eh. Alam niyo po ba kung gaano kaliit ang mustard seed? Ayan po itsura niya. Parang malapaminta o mas maliit pa dyan. Pero tingnan niyo naman po yung potensyal ng maliit na buto na yan kumpara po sa pwedeng maging siya. Ano ho yun? Isang malaking puno. In other words, ikaw na nananalig sa Diyos kahit maliit ang iyong pasimula, kahit maliit lang iyong pananampalataya, basta tapat at tunay sa ating Panginoon, from mustard seed, you can become a mustard tree. Did you know na ang isang piso, may hawak po ba kayong piso? Ang piso po, para mapuno lang ng mustard seed, ang bilang po nakakailanganin para punuin po ang pabilog na ikot ng isang piso, kakailanganin po ng 200 pieces na mustard seed. In other words, ganun po siya kaliit. Baka nga mas maliit pa ho dito. At ang timbang po ng mustard seed para makabuo ng isang ounce, ni-research ko po, para makabuo po ng isang ounce, ni-research ko po sa Tagalog, ano po equivalent sa measurement ng isang ounce? Inalam ko po kung ano po ang Tagalog ng isang ounce. Di ba, meron, pag bumibili po tayo ng soft drinks, 8 ounce, di ba? Pag binuksan mo, sumingaw na, nabawasan pa ng ounce yun eh. Kakailanganin po ng 1,000 mustard seed para lang po ang bigat niya ay mag-equivalent sa isang ounce. Grabe no? Ganun po kakunti, ganun po kagaan. Ni-research ko po kung ano pong Tagalog ng ounce. Alam niyo kung anong Tagalog? Bahagya. Bahagya. Kukunti. Imagine nyo, kukunti na nga lang, marami pa ang kailangan. Marami pa ang kailangan. Pero,
Anyway, ang konsepto po dito, ang mustard seed po is mini and tiny. Pangalawa, the mustard seed is also a mystery. Everybody say mystery. Ano bang Tagalog ng mystery? Misteryo, hiwaga, hindi maipapaliwanag. Bakit ko po nasabi yan? Sino ho dito mga nagtatanim? Pag kayo nagtatanim, hiwaga at mystery po yung pagtatanim kasi hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa butil the moment na ito'y naitanim sa ilalim ng lupa. In fact, meron pong Bible verse na nagsasabi o sumusuporta dito. Basahin natin yung Mark chapter 4 verse 26 to 29. Basahin nga po natin ng malakas, sabay-sabay, ready, go. Jesus also said, "The kingdom of God is like a farmer who scatters seed on the ground, night and day, while he's asleep or awake. The seed sprouts and grow, but he does not understand how it happens. The earth produces the crops on its own. First, a leaf blade pushes through, then the heads of the wheat are formed, and finally the grain ripens. And as soon as the grain is ready, the farmer comes and harvests it with a sickle, for the harvest time has come." Ang alam lang po natin, yung harvest. Pero ang hindi natin alam, paano ho siya pinapatubo ng ating Diyos. Ang mystery po na tinatawag ho dito sa yung pananampalataya is this. Ang hinihingi sa iyo ng ating Panginoon ay magtiwala kung paano mangyayari yung pinaniniwalaan, ang Diyos na po ang bahala doon. Kagaya po ng isang butil, walang dating o walang kapangyarihang mangyayari o pagbabago sa isang butil hanggat hindi mo ito itinatanim. By the way, according to horticulturists at mga agriculturists, ang isang butil ay buhay. Pag itinanim mo sa lupa, dun po siya mamamatay. In other words, kailangan muna niyang mamatay para mabuhay. Ito po isang paalala na sa harapan ng ating Panginoon, meron pong bahagi sa buhay natin na dapat mamatay para may umusbong na panibagong buhay. Paano ho natin ito na-explain, Pastor? Well, hindi natin ma-explain because it's a mystery. Ang isang example po dito ay yung butong pakwan. Ilan na po bang nalulunok natin, di ba? Pag tinanim po natin o tinanim ng iba, kulay brown po siya pero yung tutubo at lalabas na bunga, anong kulay? Green. Pag hinarvest mo at hinati mo ng kutsilyo, ano po ang itsura lalabas? Pula. Ano ho nangyari? Paano ho nangyari yun? It's a great mystery. Hindi ho natin maipapaliwanag, pero sino ho dito, wala na hong palipaliwanag, basta makakain siya ng pakwan, yun na po yung mas mahalaga. Amen? So, the mustard seed-like faith is not just tiny, it's also a mystery. And you know what? Ito ho yung isang magandang encouragement sa mga naniniwala sa Diyos. Kung sa ngayon hindi mo nakikitang nangyayari o mangyayari yung pinaplano mo, ang paalala po ng Panginoon, no eye has seen, no ear has heard, no one's heart has imagined all the things that God has prepared for those who love Him. Wala pang tengang nakarinig, wala pang matang nakakita, wala pang puso nakaisip sa mga bagay na magaganda na inihanda ng Diyos sa sino mang nagmamahal sa Kanya. In my life, never had I imagined na magiging Christian ako. Never ko na-imagine din na magpapastor ako. Never ko rin na-imagine na ako'y po'y makakapag-church plant ng 2 simbahan. Never ko rin na-imagine na through my pastoral ministry here in Zion Christian Fellowship Baliwag, makabibili tayo ng lupa. Never ko pong nakita yun eh. Pero mga kapatid, ganun po mag-surprise ang ating Diyos. Sino ho dito sa taong 2025, nag-haabang ka ng mga maraming sorpresa galing sa ating Diyos? Yung mga hindi nakikita, yung mga hindi pa naririnig, hindi pa naiisip, yun yung mga paboritong gawin ng ating Panginoon. Yung hindi mo may imagine. Did you know, mga kapatid, that, sino nga ba yung singer na to? I don't know kung mapopronounce ko ng tama, no? Dionela? Dionela. Did you know that Dionela is a son of a couple who really worship and fears the Lord? Sila po ay anak ng isang couple na disciple po ng ating Panginoon. I think dito sa bandang Santa Maria yata eh. Meron akong kakilalang pastor, si Pastor Philip, shinare po niya yung isang mahabang sulat sa Facebook defending Dionela sa mga bashers po niya. And you know what? Sino mag-iisip ng isang batang ito ay makabubuo po ng mga very creative, rhythmic lyrics. Sabi ng iba parang nonsense eh. Alam, sabi naman ng mga babae, now, may nakakaintindi na sa nararamdaman namin. Okay, ganun daw po ang pananaw nila now. In other words, yung katabi mo, huwag mong mamalitin yan. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabihin mo nga sa kanya, kahit maliit ka lang,
hindi dyan magtatapos yung buhay mo. Dahil may matinding mangyayari sa buhay po natin. Amen? Come on, palakpakan po natin si Lord. Sa hapag ito, naniniwala po ako, hindi po hanggang dyan lang ang pwedeng maging buhay po natin. The best is yet to come. Meron ho dito, binabash ka na maraming tao, kagaya po ng singer na yan. They may try to bury you with criticism. But what they don't know, you are a seed and you will always grow back stronger. Dahil ikaw ay binhi, dahil ikaw ay may potensyal, anuman ang pagmamaliit, anumang paglilibing ang gagawin sa iyo ng mga kaaway o mga taong ayaw sa iyo, lagi mong tatandaan, ang binhing itinanim ay hindi nililibing, kundi itinatanim lang at tutubo pagkalipas ng ilang araw at ito'y lalago ng mas matindi, babalik ng doble, higit pa sa inaasahan ng iba. Amen? Pangatlo, a mustard seed like faith is mighty and many. Una, ito'y maliit. Pangalawa, ito po ay misteryo, hiwaga. Pangatlo, ito po'y may kakayahang lumaki. Amen? Ito po'y may kakayahang maglaki. Hindi lamang po dahil ito'y mustard seed, any kind of seed is may privilege, may opportunity, may potential na lumaki. Sabi nga po dito sa verse, ito po yung verse na ginamit natin last year sa isang Limitless series. Sabi dito, Dear Corinthians, I can tell you how much I long for you to enter this wide, open, spacious life. We did not fence you in, hindi ka namin binakuran. The smallness you feel comes from within you. Kaya kayo mukhang maliit at maliit ang kilos ninyo. Bakit? Dahil yan sa paraan ng pag-iisip ninyo. Your lives are not small, but you are living them in a small way. So I'm speaking as plainly as I can with great affection. Anong sabi dyan? Sabay-sabay tayo. Open up your lives, live openly and expansively. Alam niyo po, kaya kung maliit ang buhay po natin dahil nakatuon lang po ito sa sarili mo. We invite you this year to serve the Lord, to honor the Lord. Live your life including other people, hindi lang po yung sarili mo. And you will experience na limitless pala ang buhay mo, lalaki yung mundo mo, at makikita mo marami kang mahihipong mga tao at mabibless through your life and through your ministry. Our job is to plant the seed and nurture it and to trust God with the result. He's the one who grows our faith into something bigger than we could ever imagine. Ano daw po trabaho natin? Anong trabaho natin? Ang trabaho natin ay magtanim. Sino po ang nagpapalaki, nagpapatubo, nagpapalago? Ang Diyos. Pero walang mapapalago ang Panginoon kung wala kang sisimulan na pagbabago sa taong ito. Alam niyo po, ang nakikita niyo pong picture sa harapan ninyo ay si Henry C. Noong taong 1958, ganyan po kaliit ang kanyang pasimula. Siya po yung nagpasimula ng SM. Ano ibig sabihin ng SM? Shoemart. Sapatos lang po talaga. Ayon po sa kanyang anak na si Teresita C. Coson, did you know na ang isa sa mga C, sibling o anak po ni Henry C. ay naging Kristiyano. At maraming nagsasabi na isa siya sa mga instrumental kung bakit nawala po ang mga malalaswang panoorin sa mga sinima dahil po sa kanyang paninindigan at sa kanyang pong paniniwala at pagsunod sa ating Diyos. Who would have thought na ang isang pasimulang maliit na ginawa ni Henry C. ay mahuuwi po sa napakaraming branches po ng SM Malls. Amen? Alam niyo po, tuwan-tuwa ho kami nung napunta kami dito sa Baliwag eh. Bakit? Nung kami po mapunta dito sa Baliwag, way back 2011, pero bago ho yung 2011, nag-start na po yung ministry dito ng 2009. May SM na. Alam niyo po ba yung SM na to? Kukunti tao. Mabibilang mo lang po. Ang mga tao ho halos nandun, mga sales lady. Totoo ho yun. Pag pumupunta ho ako dyan, sabi ko, ito nating SM na kukunti ang tao eh. Pero ngayon po, kukunting espasyo na lang ng tao. Ito hong nagkukos ng traffic. Bakit? Hindi po natakot si Henry C. magsimula ng maliit na bagay. Si Nati Cheng, ang may-ari po ng Uratex Philippines. Ang nagpasimula po, siya po ang dahilan kung bakit dito po sa Baliwag may mga nabibili po tayo, mga Toms, sila po yun. Sa kanya po yun kumukuha eh. Isa sa pinakamayaman po na babae dito sa bansang Pilipinas at maging sa Asia. Bakit? Hindi sila natakot magsimula ng maliit na bagay. Amen? Ang Coca-Cola, ganyan po itsura sa maniwalat kahit sa hindi.
Simple lamang po yung plantation po nila, yung pagawaan po nila. Pero ngayon po, hindi na natin halos maipapaliwanag kung paano po lumalago at nag-expand worldwide ang Coca-Cola. Ang Starbucks. Sino nga uli may paborito na ito? Si Reg, saka si Janjan, di ba? Paborito nilang puntahan dahil po dun sa card na nabubuo at mga tickets po na makukuha. Nagsimula ho ito sa kanto lang na napakasimple. Pero ngayon po ay matindi na. Ang Louis Vuitton, ang paboritong bag ni Christine, ay nagsimula lang po sa isang konsepto ng bagahe, pero ngayon po ay luxury, expensive bags na po na talaga pong binibili ng maraming mga tao. Mayayaman. Kung kayo po ay makabibili ng Louis Vuitton, ibig sabihin po doon, mayaman na po kayo. Pero kung kayo po ay may Louis Vuitton, tingnan niyo po maigi yung spelling, baka Louis Vuitton ang nakalagay, no? Hindi, biro lang po yun, no? Lahat po tayo, kaya nating mabili yan in Jesus' name. Amen? Ang 7-Eleven. Minsan po nag-speak ako sa Laguna Huminto kami ni JL sa ni Jetro. Hahanap po kami ng bilihan. Nakita ko may 7-Eleven. Paglapit ko, hindi pala 7-Eleven nakalagay. 7-Evelyn. Bilihan tao, kinopya. Kinopya po, no? Pero look at this humble beginning na ginawa po ng 7-Eleven. Pero ngayon po, gaano man po siya tapatan ng Alphamart, ng Robinsons, hindi po mapatay-patay. Bakit? Kahit gaano kamahal po ang presyo sa 7-Eleven, there's something in 7-Eleven na parang hindi po matalo-talo ng competition. Sabi mo nga sa katabi mo, magbi-business ka ba this year? Start small. Start small. Okay? Sino nga ba to? Si Emelito Cheng, ang may-ari po ng 900 branches ng Master Siomai. Hindi nakapag-aral ng college, hanggang high school lang po siya, nagtrabaho po siya, car wash boy, construction worker, naging salesman, hanggang nakaisip po siya magluto, pinatikim niya sa kanyang kapitbahay, hanggang binili po sa mga palengke, hanggang nabuksan na po niya yung unang branch ng Master Siomai. Minsan daw po, naglalakad siya sa LRT, nakaisip po siya, ano kaya gawin ko itong stand? Parang booth na meron pong nagtitinda ho doon, and then pumatok po at the rest is history. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw na ba ang susunod? Ikaw naman si Mr. Siomai. Si Sia. Kalimutan ko yung pangalan. Joseph Sia yata to. Taga Iloilo. Sinimulan po niya yung mang-inasal at the age of 26 years old. Sino dito 26 years old? Ba? Ikaw, Kenneth? 26 ka ba, Ken? Kaya mo. Mang-inasar. Hindi po. Kayang-kaya ni Kenneth yan. Alam niyo kung bakit? Binili ho ang 70% share po ng Jollibee ng mang-inasal. $1 billion po, 3 billion po ata ito. Can you imagine po, no? Ang balita ko po, pati yung natitirang 30%, binili na rin po ng Jollibee Corporation. At mukhang ang Jollibee na po ang nagpapatakbo ng mang-inasal. Malilit na pasimula, pero malalaking pagpapala sa dulo. Amen? Nakaka-inspire po ba, mga kapatid? Si Jack Ma, sinimulan po niya yung Alibaba. Alam niyo sabihin ng Alibaba? Maliliit na supply na pwedeng makipag-compete sa mga malalaking kumpanya. In-offer po talaga niya at binuksan po niya yung Alibaba para sa mga dukha at walang kakayahang bumili ng mamahaling gamit, pero mga gamit po nila ay pwede pong gamitin para makapagsimula ng maliliit na mga business na siyang lumalaki rin naman. Naging milyonaryo. Ano pong sinasabi ko dito, mga kapatid? A mustard seed like faith can become mighty. You might not see immediate result, but trust that God is working. He is always faithful and His plans for you are so much bigger than you could ever imagine. Kaya meron pong 3 steps po dyan. Number 1, plant that mustard seed faith. Itanim mo na. Pangalawa, dream big even though it feels scary. Kahit mukhang nakakatakot, hindi mo kaya, nakaka-overwhelm, magsimula ka na. And then step into the wide open, spacious life that God has prepared for you, and you will see that God will continually bless your effort. Amen? Taas kamay ang magbi-business this year, magtitinda. Wala? Sige, bahala kayo. Start small, finish big. Magsimula ng maliit, pero hindi po maliit na permanente o pangmatagalan. Ang katapusan at ang dulo, pangmalakihan. Ito yung sinasabi nating small beginnings with great endings. Maliit na pasimula, pero matitinding pagpapala
sa dulo. Amen. Don't judge each day by the harvest that you reap, but by the seeds that you plant. No? Tayo po pag nagtatanim, pag nagdinegosyo, no, hindi pa nga po kumikita, ginagasta na po yung puhunan. Kaya wala na rin puhunan. No? Binibilang na kagad natin yung kita. Happy kagad eh. Pero ang konsepto po pala dapat damihan natin ng tanim. Dahil pag mas maraming tanim, mauuwi po na mas marami po ang pagpapala sa dulo na mararanasan po ng bawat isa. Sabi ng iba, may pera lang ako. Kung pinanganak lang po ako na anak ako ni Henry C., siguro matagumpay na ako eh. Pero sila po mismo, nagpapabulaan po noon. Ayon po sa kanila, victories in life don't produce faith. It is faith tested and tried in adversities of life which produces victories in our lives. Alam niyo po, alin po mas delikado? Temptation or success? Pwede nating sabihin, mas delikado po, Pastor, yung tukso yung problema No, ang pinakadelikado daw po, yung success. Dahil pag hindi ready yung puso natin, hindi tayo magtatagumpay. Ang sinasabi ho dito, wag nating nasain na meron tayong matindi kagad para makapagpasimula. Ang mahalaga ho dito, meron tayong maliit na uri ng pananampalataya na sinubok, pinatatag, pinalakas ng mga problema sa buhay, yun daw po ang magdudulot at magre-resulta ng mga pagpapala para sa atin. Panghuli po, a mustard seed like faith is mild and lowly. Kanina, sinabi ko po, a mustard seed like a faith is mini, it's a mystery, it produces many, at higit sa lahat dito sa panghuli, it's mild and lowly. Nung ni-research ko po yung mustard seed tree, nalaman ko po na ang mustard seed pala, lalo na po yung mga plant na nagsisimula pa lang, ay annual tree, hindi po perennial. Pag sinabing perennial, pang matagalan po ang kanilang buhay. Ang mga mustard plant, pag hindi sila nakasurvive at hindi sila naagapan na alagaan ng tama, isang season lang po sila o isang taon lang po sila, mamamatay na sila kagad. Kaya dapat daw po ang mga seed nila itinatanim uli o di kaya naman po inaalagaan. Yung iba po na nakakasurvive at nagiging puno, meron pong part sa buhay po nila o season sa buhay nila na nangangalagas po ang kanilang mga dahon. Ang dati pong mayabong na puno ng mustasa ay namumumukhang kawawa, tuyot, at wala pong ibon na naa-attract na dumapo. At kung meron man pong dadapo, check na mapuputol yung sa kanila. Ito ho yung picture po ng vulnerability ng buhay ng isang Kristiyano. Bakit po, Pastor, pinapayagan ni Lord na may ganyang pangyayari sa ating buhay? Kasi po, ito po isang paalala na hindi tayo dapat magmayabang at magmataas. Ang mustard seed tree ay isang reminder na sa season na ikay mangangalagas, kailangan mong sumandal at kailangan mo yung covering ng ating Diyos. Basahin nga po natin yan, sabay-sabay. Ready? Go. Jesus is our constant reminder that we can trust Him and remain committed to Him despite the problems of without the covering of the Lord, wala ho yung pag-iingat, pagbabantay ng Diyos. We cannot make it. Gaano ka man ka-successful, lagi mo tatandaan, even the most successful person ay dadaan po ng drought season o dry season. And we need that covering ng Diyos maya't maya sa buhay po natin. Sino ho dito ngayong hapon na ito, kinikilala mo na kailangan mo ang pag-iingat at pagbabakod ng ating Diyos araw-araw para ikaw ay laging nababantayan ng ating Panginoon. We need that covering sa buhay na ito. No? Magandang paalala sa John 15:5, apart from the Lord, you can do nothing. Apart from the Lord, you can do nothing. Iniisip po natin, kaya natin. Pero ang totoo nun, hindi mo kaya. At hindi natin kakayanin pag wala ang tulong ng ating Diyos. Kaya nga po, kailangan natin kumonekta sa Diyos. No? Alam niyo po, may mga bad o wrong connection na ating pong tinambayan last year na nasakripisyo yung connection natin sa Diyos. This year, baliktarin natin. Putulin natin yung mga wrong connection last year at magsimula tayong kumonect sa ating Panginoon, sa church, sa cell, nang sa ganun po, maranasan po natin ang masaganang bunga na resulta ng ating pagkakakonekta sa ating Panginoon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. Ang nanatili sa tahanan ng ating Panginoon ay kagaya ng isang halamang naitanim sa tamang lupa na siyang tutubo, lalago. Sabi nga po dito, they shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat
and flourishing. Everybody say, fat and flourishing. Alam niyo po, ang rema word dyan, ang katabaan pala isang paalala o simbolo ng pagpapala ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mataba, no? May mga belly fat, no? Hindi ho yan dapat ikahiya kasi ang katabaan po ay isang paalala na marami kang kinakain. Amen? Umalakpak nga po ang kamay, yung marami pong kinakain po dito, pinagpapala ng Diyos. Amen? Busog, mayat maya po, nagugutom, kumakain na naman. We can't have the benefits of a mustard seed faith until we bow down before the mustard tree of Christ. The cross. Our faith does not matter. The miracles that we see does not matter. The lives that we see change doesn't matter if Jesus is not the master and king of our lives. Can I say this, mga kapatid? Kahit gaano kakagaling, kahusay, kadiskarte. Kahit gaano katindi yung success na nararanasan mo ngayon. Ano man yung position, title na inuupuan mo ngayon. Pag hindi mo kinikilala at hindi nakikita sa buhay mo na ang Panginoon ng buhay mo si Jesus, walang kwenta po lahat ng mga yan. Makikita mo na kagaya ng isang mustard seed na pinatubo ng Diyos. Darating yung time yung drought at pag wala yung covering ng Panginoon, kawawa po tayo. But we don't want that to happen sa buhay po natin. Amen? Sabi dito sa verse, at magbibigay po ako ng ilang mga prinsipyo, 3 na lang po bago tayo magwakas. Because you have so little faith, truly I tell to you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, everybody say to this mountain, move from here to there. Now, ginamit ho dito yung salitang mountain. Bakit po mountain? Kasi ang mountain daw po ay simbolo ng anumang mga bagay na humahadlang sa ating buhay. Any obstacle, any hindrances that stands in our way is a mountain. Do you have a mountain right now? Nagpalit yung taon pero alam mo, meron kang kakaharaping malabundok na problema sa iyong buhay. What is that mountain in your life? What stands in your way of progress? Ano ho yung pumipigil sa iyo para ma-launch out ka sa pagpapala ng ating Diyos? Let me give you 5 mountains in life. Sino ho dito nakakaranas ka ng mountains of doubt? Magsisimula ka pala magplano, iniisip mo na kagad hindi mangyayari. Sino dito nakakaranas ka ng mountains of defeat? Ilang beses kang sumubok, lagi kang bumabagsak. Mountains of difficulty, kawalan, resources, kakayahan. The mountains of depression, kasi may nangyari pong hindi maganda sa buhay mo. And then number 5, the mountains of discouragement. Whatever mountains po ang kinakaharap mo ngayon, ang paalala ng Diyos sa atin ngayong araw na ito, you can talk to that mountain and you can tell your mountain to move and get out of your way. Amen? 3 prinsipyo po bago tayo magwakas. Number 1, the first principle to apply this year sa ating mustard seed kind of faith, number 1, you need to have a faith seed. Sinabi natin yan kanina. Kailangan po, hindi tayo matakot magsimulang manampalataya uli kay Lord kahit paunti-unti. You know, this week is prayer and fasting. May pamimigay po sa inyo ng mga manual. Tuturuan ho kayo paano mag-fast. Tuturuan ho kayong supilin yung ating gutom. Tuturuan po tayo ng Panginoon na magdepende sa Kanya ng lakas, hindi po doon sa kapirasong karne na ating kinakain. Tuturuan din po tayo sa prayer and fasting na mag-detoxify sa ating mga kinakain. Walang kape, walang sugar, sa loob ng 1 linggo. Wala pong sweets. Yung iba po, kung kakayanin, Daniel fast, walang kanin talaga. Para po, once a year, madodetoxify po ang katawan po natin. Kasi po, kailangan po nating magsimulang manampalataya uli sa ating Diyos. You know, ang fasting po ay hindi po hunger strike na parang pinipilit natin ng Diyos na gawin yung gusto natin. Kundi ang fasting po ay isang spiritual combo, prayer and fasting, na pag ito'y pinagsama po natin, walang imposible na hindi po natin ma-accomplish sa year na to sa ating mga prayer request. Amen? Now, through Jesus, through prayer and fasting, through little faith that we have, He can transform our meek and simple mustard seed life into a great, mighty mustard seed. Alam niyo po, binalikan po namin ng management team, bakit nangyari itong mga nangyari na to sa church natin? Looking back, ang sabi ko sa kanila, nagsimula ho ito nung first month of the year ng January. We prayed for all these things. Hindi tayo dapat nagugulat na may mga blessings na dumarating. Bakit? Pinag-pray mo yun eh.
Idinalangin mo yun sa unang buwan ng taon eh. Nang ibig sabihin po, pag ipinag-pray mo at pinanampalatayahan mo, asahan mo na darating at mangyayari ang mga idinadalangin mo sa ating Diyos. At nangyari nga po iyon. Naalala ko po yung lupa, yung kumpletong mabayaran siya, at higit sa lahat, makuha po natin yung titulo, nangyari po. So we encourage you po sa prayer and fasting, isulat nyo po yung mga prayer request ninyo. Top 5. Ay paalam nyo rin po sa amin anong mga gusto nyo ipag-pray na pwede po namin ipag-pray din po nang sa ganon, more prayer, more power. Notice po, doon sa nangyari na kwento, no? Ang maliit daw na faith, kayang paalisin ang malaking bundok. Paano ho nangyari yun? Isang misteryo na ang makagagawa lang po ang ating Diyos. Because even a small amount of faith in God can do big things. Sabihin mo nga sa katabi mo, manampalataya ka uli. Manampalataya ka uli. Gusto ko po yung sinabi ni Ray Fowler. A particularly big faith is not necessarily needed because even the largest promise of God applies to the smallest kind of faith. Kahit daw po ang maliliit na uri ng pananampalataya ay kandidato sa mga malalaking pagpapala sa langit. Kaya nga po, mag-pray po tayo ng sama-sama, mag-pray kayo as a family, mag-pray kayo as a couple, at aabangan po natin ang mga katugunan na ibibigay ng Diyos sa ating mga panalangin. Sino po dito excited sa prayer and fasting? Say amen. Amen. Parang konti lang po nag-amen ha. Magpa-fasting kasi. Kaya ngayon kumain na po kayo. Number 2, you need a fluent speech. Minsan po yung paraan ng ating pagsasabi, lagi natin sinasabi, ganito lang kasi ako, mahirap lang po kasi ako eh. Naririnig po pala yun ng bundok. Sino ho dito nag-hiking na? Ako kasi, taga Leyte. Maraming bundok sa amin eh. Isa pong katangian ng bundok. Mountains echoes what you say. Tama? Pag nagsalita ka, pag sinabi mo, pangit ako, anong balik nun? Oh, ganun din. Pero pag sinabi mo, ang pogi ko talaga, ano sasabihin ng mountain? Ang pogi ko, ang pogi ko, ang pogi ko. Nagbibiro lang po ako eh. What you say to your situation will go back to you, doubled, at the same pa rin. Kaya nga po, pakisabi nga sa katabi mo, ingatan mo yung mga lumalabas sa bibig mo. You can say to this mountain, move from here to there. There is nothing wrong with discussing things with God. You should. But when something is blocking your progress, Jesus said, you should tell to get out of the way. Ibig sabihin po nun, pag may humahadlang sa iyong plano at plano ng Diyos sa buhay mo, kausapin mo yung hadlang na yan at sabihin mo, umalis ka sa harapan ko. Don't just talk about problems kay Lord. Talk to the problems directly at sabihin mo, humalis ka at nakakaharang ka sa buhay ko. Pagandang paalala sa Psalms 81 verse 10. Pakibasa nga po ng mga kalalakihan. Ready, go. I am the Lord. Open wide your mouth and I will fill it. Ang ganda po, no? Kung anong lalabas sa bibig mo, pupunuin daw ng Diyos yon. Kung ang lumalabas sa bibig mo, puros reklamo, pupunuin ng Diyos yon. Pero kung lumalabas sa bibig mo, puros pasasalamat at pananampalataya, pupunuin din po ng Diyos yon. Amen? So mamimili ka lang kung anong pupuno. Mga babae, pakibasa ng Matthew 7:7. Go. Ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Pastor, ba't walang dumarating? Ang tanong, humingi ka ba? Hindi. Humingi ka kay Lord. At ikaw ay pagbibigyan. Your speech could bring either life or death. Depende po kung anong sinasabi. Hanggang dyan ka na lang. Hanggang dito na lang ako eh. Kaya nga po, ang dila natin, makapangyarihan yan. Tama? Nalala niyo yung mga nanay natin dati, sasabihin sa atin, mahuhulog ka! Ayun, nahulog ka nga eh. Hindi pa nagkakamali tong dila ko na to eh. Did you know that it's a form of a curse? Na sinasakyan ng kaaway. Kaya dapat po ang lalabas sa bibig natin, panay positibo, panay puno ng pananampalataya. Huwag mo sabihin mahuhulog ka eh. Sabihin mo, anak, bumaba ka na lang muna dyan. Hindi, mahuhulog ka. Sabi ko sa'yo, nahulog ka eh. Talagang inaabangan mong mahuhulog, no? Baliktarin po natin, i-reverse po natin yung mga lumalabas sa bibig natin. It ends with me. It ends with us. Lahat po ng mga generational curses na binanggit sa iyo, kahirapan, kalokohan, kasalanan, kahinaan, galit, puot, sa dulo ng buhay mo, yun po yung katapusan at hindi na dapat maipasa sa susunod na generation. Amen? Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, it ends with me. It ends with me. Every God's word declared
is on mission. Did you know that? Na pag ang salita ng Diyos, pinapakawalan mo sa bibig mo para siyang sundalo na merong misyon at babalik po siya na natapos yung misyon na pinagagawa according to the word intended being declared by the word of God. Amen? Pag hindi mo kinausap ang bundok mo, ikaw ang kakausapin ng bundok at ikaw ay yung tatakutin. Nangyari na po ba sa inyo yun na natakot ka o tinakot ka, trineten ka ng problema? Bakit? Hindi mo masyadong pinansin. Darating yung time, yung depression, kakaharapin ka nito pag hindi mo ito kinausap at hindi mo ito isinuko sa ating Diyos. When God speaks, nothing remains the same. And imagine what would happen when the Bible speaks to us. What would happen when we speak the very words of Jesus in our situation? Merong changes tiyak na mangyayari. Lastly, hay salamat, panghuli. You need faith seed. Pangalawa, you need a fluent speech. At pangatlo, you need a focused sight. Kailangan po doon sa iyong pinaniniwalaan at sa iyong pinagpipray, tutukan mo na maigi. Sabi mo nga sa katabi mo, tutok. Tutukan mo, no? Meron akong nakakatuwang nakita sa social media kung paano ang mother niya, yung nanay po niya, na napakahilig po sa selfie at sa picture, na-adapt po ng anak niya nung inilabas. Totoo po ito, tingnan niyo po ha. Nung nilabas po yung baby na to, abay grabe, ginaya po ang kanyang mami. Baby pa lang po ay magaling nang mag-post, di ba? Ibig sabihin po doon, talagang nandun ho yung pagkakopya at tutok. No? Ito pa po, ready? Oh, wow. It is as if parang talaga pong ano siya eh, papapansin po talaga siya sa camera. No? Now, hindi ko po alam kung inedit po ito, pero marami nagsasabi, totoo daw po talaga to. Pero ang sinasabi ko dito, meron pong ipapanganak na pagpapala ang isang pananampalatayang sinimulan, gaano man po ito kaliit. Focus on the process and process because the day you plant the seed is not the day you reap a harvest. You have to wait and be patient and trust God's process. Sino ho dito aminado? Pagdating sa pasensya, kulang. Hindi marunong mag-antay. We fix our eyes on Jesus. We focus on God's power, not on the size of the mountain. Meron pong planting season, meron pong processing season, merong problem season, pero pagkatapos naman po nun, may potential at power na lalabas. Pero bago mo makita ang power, meron mo ng process na pagdadaanan ang bawat isa sa atin. Alam niyo po, sometimes God may move your mountains or sometimes He may move you. Sometimes si Lord po ang magtatanggal ng harang o hadlang sa buhay mo, pero madalas ikaw pala ang imumove niya o paalaksin niya. Kaya ang magandang prayer ngayong year na to is, we seek not for a faith that will move a mountain, but for faith that will somehow move each and every one of us. Kung may hadlang at hindi na mawala-wala ang hadlang na yun, maybe the Lord has another plan, different plan. Ikaw pala ang aalisin niya sa lugar na yon para dalhin sa mas magandang lugar at posisyon sa buhay mo. Amen? Few more pictures and then we will pray. No? Pag hindi mo sinimulan yung task na maliit, pinatagal mo, ganito po magiging itsura niyan. Kaya po kinakabahan ho kami, lalo na po yung church, sa pagpapagawa ng church building natin. Of course, we trust in the Lord. Alam niyo kung bakit? Tanongin niyo ko why. Kasi habang nadadagdag yung taon, tumataas po yung materyales. Amen? Habang tumatagal yung panahon, yung lupa nagmamahal. Mapalad po tayo na nakabili tayo ng lupa, kahit medyo mataas yung presyo, pero kinaya po natin. Pero alam niyo po ba niya, yung lupa po ngayon, dumoble na po yung halos yung price niya. At yung materials po na ipapagawa po natin, magmamahal na siya. That's why we operate on faith, but we also realize practicality. Kaya nga po, ang ating first fruit offering last year is not just a faith project. It's a practical way of thinking and planning. Why? Kasi may papasimula na tayo ngayong taon na ito. Dahil pag hindi natin ginawa ito, maaabutan tayo ng pagdoble ng presyo ng mga bilihin. Anyway, malaking presyo ng bilihin yan, maliit lang yan kay Lord. Pero gusto rin natin ipakita kay Lord, we are responsible sa pag-handle po ng finances. Sa kabilang side naman po, ang isang malaking task, pag sinimulan mo na, in a month, liliit na po yung itsura niya. Amen?
sa ating pong pag-iipon, maging sa ating first fruit. Nakakalula po siya sa dulo ng taon, pero kung sisimulan na po natin ngayon, buwan-buwan, magugulat ka, magagawa mo, masusunod mo yung kalooban ng ating Panginoon. How it feels right now, ang laki. When you plan to do it, kaya mo pala. But when you actually do it, kayang-kaya. Kasi nasimulan na. Amen? Ang tawag ho din dito ay Pareto's Law. Ang 20% effort mo ay meron pong 80% consequence. This is both in good and in bad. Ang 20% na maliit na effort mo, pwede pong maka-apekto sa 80% na konsekwenso na pagpapala kung misisimulan ka. Kaya huwag kang matakot magsimula ng maliit. Start small, but finish big. No. Makikita nyo po sa picture. Did you know na this message is an encouragement na huwag ho tayong manatiling tumambay sa kung anong meron po tayo. Hindi ko po sinasabing masamang mamasukan, but you know what? Totoo ito somehow, some way, that salary is a drug given to us so that we will forget our dreams. Maraming mga negosyante magsasabi nito, walang yumayaman pag namamasukan. Ang mga nagtatagumpay at yumayaman, may sariling negosyo. Sila ang kanilang sariling amo at hawak nila yung oras nila. Amen? Every family's wealth starts with one risk taker. May that be you. Sino ho dito? Ikaw ang magpapayaman sa pamilya mo. Dahil ikaw ang makikipagsapalaran at mananampalataya. Amen? Palakpakan nga po natin ang ating Diyos. Pastor, hindi ko kaya eh. Actually, pinalaya na tayo ng Diyos eh. The worst prison is our mindset. Yung lagi nating isipin, hindi mo kaya, hindi natin magagawa. That's the worst prison sa buhay po natin. Kailangan po ay mapakawalan po tayo dyan. Amen? Ang takeaway po ng ating pag-aaral ngayon is God delights to bring great things out of humble beginnings. And God always starts small, but He can bring great things out of humble beginnings. Sabihin mo nga sa katabi mo, start na tayo. Start na. Amen. Don't quit. Because life can go from 0 to 100 in real quick. Hindi natin masasabi. Sinasabi lang po natin na pasisimulan natin ng pagpapapader, but who knows this year, hindi pala pader ang plano ni Lord. 3 palapag na agad-agad. Kung tayo po'y magtitiwala sa Kanya. Nabasa ko ho yung quotation na to, and I think this summarizes what we are talking today. Sometimes we underprayed. Pero alam nyo, iba si Lord pag nag-bless. God will over-deliver because He is good, He is great sa buhay po natin. Let us be thankful. Kahit po minsan pautay-utay, paputol-putol po ang paglapit natin sa Kanya. Small kind of faith. Pero grabe si Lord, when He is honored when we come to Him, He will over-deliver our request. And it will really bless our life. Tayo po tumayo para sa isang panalangin. Palakpakan nga po natin si Lord sa ating mga buhay. Awitin po natin yung kantang lahat posible. Pero pwede po ba nating hawakan ang kamay ng ating mahal sa buhay? As a family, manampalataya tayo sa taong ito na may gagawin ang Diyos na kamangha-mangha sa ating mga sitwasyon. Let's raise our hands to the Lord. No? Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Kami nagtitiwala sa inyo. Kami po'y nagpapakumbaba at sumusunod sa iyo. At we recognize, Lord, that apart from you, we can do nothing. Wala kaming magagawa, Panginoon. Kaya, Lord, kami po ay nananampalataya, Panginoon. Kasama po ang obedience na sa aming pagsunod sa inyo sa taong ito, Panginoon, kikilos kayo sa mga bagay na hindi po namin kakayanin. Can you say this prayer? Sabay-sabay po tayo. Lord Jesus, we submit our lives to you. We surrender our plans to you. We make you our Master and our Lord. Mula po sa araw na ito, kayo na pong manguna, kayo mag-bless sa aming mga plano. Thank you, Lord. Kahit maliit na pasimula, pagpapalain niyo po sa dulo at gagawin niyo pong malaking pagpapala. Salamat, walang imposible sa inyo. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan natin si Lord.
Walang matibay na tanikala sa ating Diyos na nagpapalaya. O lahat ay posible. Hinati mo ang dagat pulang, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita.